Naaalala mo pa ba noong ang tanging problema lang natin ay kung papayagan ba tayong lumabas pagkatapos ng siesta? Sapat na ang isang platito ng kanin na may sabaw na kape o barya-baryang chichirya mula sa sari-sari store. Walang arte, walang komplikadong menu, purong kaligayahan lang. Lumipas ang panahon, lumaki tayo at unti-unting naiwan ang mga hapong iyon. Ang ilan sa mga kalaro natin ay may kani-kaniya ng buhay at ang mga magulang o lolo't lola na naghahanda ng merienda natin noon, maaaring yakap na lang natin ngayon sa alaala. Ngayong hapon, sandali muna nating takasan ang pagiging matanda at balikan natin ang lasa ng ating kabataan. Sino ang mag-aakalang ang natirang kanin mula sa pananghalian at ang lumalamig na kape ni nanay ay magiging isang paborito at hindi malilimutang merienda ng mga batang 90s? Sa tuwing sasapit ang alas 3 ng hapon habang matindi ang sikat ng araw sa labas, maririnig mo ang kalatog ng kutsara at platito sa kusina. Ang simpleng meriendang ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling sahog. Sapat na ang isang platito ng bahaw o malamig na kanin na sadyang binubuhusan ng mainit, manamis-namis at umuusok pang kapeng barako o instant coffee. Sa bawat subo ng basang kanin na may pait at tamis ng kape, nadarama ng isang batang kakaibang ginhawa na tila ba isang mamahaling dessert mula sa isang sikat na kainan. Ang pagkain ito ay sumasalamin sa pagiging mapamaraan ng pamilyang Pilipino noon, kung saan walang nasasayang na pagkain at ang bawat tira ay nagagawa ng paraan upang maging busog ang tiyan ng mga anak. Noong dekada 90, wala pang mga naglalakihang donut shops o mga mamahaling French pastry sa bawat kanto, ngunit hindi ito naging dahilan upang hindi matugunan ng mga bata ang kanilang paghahangad sa matamis. Ang solusyon ng mga magulang noon ay matatagpuan lang sa loob ng mga simpleng garapon sa kusina, ang kanin at asukal. Isang dakot ng mainit-init pang kanin ang ilalagay sa plato, sabay bubudburan ng puti o pulang asukal sa ibabaw. At kung minsan ay may patakpan ng natirang mantika ng baboy upang maging mas malinam namang bawat subo. Ang tunog ng paglangit-ngit ng mga butil ng asukal sa bawat kagat, habang humahalo ito sa lambot at init ng kanin, ay nagbibigay ng isang uri ng purong kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang modernong candy ngayon. Hindi na kailangan ng baso, kutsara o mainit na tubig upang lubos na ma-enjoy ang paboritong inumin ng mga batang 90s. Madalas, ang pinakamasayang paraan ng pagkonsumo sa mga ito ay ang patagong pagkuha sa sachet ng Milo o Nido powder na nakatago sa estante ng kusina. Maingat nating gugupitin ang dulo ng maliit na pakete upang hindi lumikha ng ingay, at gamit ang ating mga daliri o diretsyong pagtataas ng sachet ay pinapapak natin ang powder ng direkta sa ating bibig. Ang dila nating biglang naging kulay tsokolate o naging puti ang siyang tumatayong matibay na ebidensya ng ating munting pagnanakaw ng sarap na madalas ay nagreresulta ng banayad na paggalit o panunukso ni nanay. Ang tunog ng kuliling ng bell ni kuya na nagtutulak ng kanyang kulay asul na kariton ang pinakihintay na musika sa ating mga tainga tuwing sasapit ng hapon. Sa halagang piso o 2 piso lamang na galing sa ating natirang baon, hawak-hawak natin ang isang maliit na plastic na baso na kulay rosas, nakayod ng yelo na may natatanging lasa ng banana extract at gatas. Ang mahiwagang kulay rosas na yelong ito ay lalo pang pinatitingkad na makapal na powder ng gatas at malapot na tsokolateng syrup na minsan na ilalagay sa ibabaw. May kasama pang mga makukulay na sprinkles o maliliit na marshmallow. Kahit na mabilis itong matunaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw habang tayo ay abala sa pakikipagkwentuhan sa ating mga kalaro, ang bawat higop gamit ang maliit na straw o kutsara ay nagdadala ng walang kapantay na lamig at saya. Walang kapantay ang excitement na nararamdaman ng isang bata habang tumatakbo patungo sa sari-sari store ni Aling Nena. Mahigpit na hawak ang barya sa kamay at nakatingin sa mga nakasabit na makukulay na plastic na pambalot. Ang mga pangalang Peewee, Tommy, Sweet Corn, Snaku, Rinbi at kung ano-ano pa ay hindi lamang basta mga chichirya. Sila ang mga naging saksi sa ating mga kwentuhan at tawanan sa tabi ng kalsada pagkatapos ng klase o habang nagpapahinga sa paglalaro. Ang bawat sachet nag-iiwan ng kulay orange o berdeng powder sa ating mga daliri na pilit nating nilalantakan hanggang sa huling butil upang walang masayang. Bukod sa lasa, ang mga chichiryang ito ay may kasama pang maliliit na laruan tulad ng text, trumpo o maliliit na kinukolekta natin kasama ang ating mga kaibigan. Sa mga malalayong probinsya kung saan ang buhay ay mas payak at ang mga sari-sari store ay madalas na may kalayuan, ang kusina ang naging sentro ng pagiging mapamaraan ng mga pamilyang Pilipino. Dito ay sinilang isa sa mga pinakasimpleng merienda o panawid gutom ng mga batang probinsya, ang kanin, tubig at asin. Ang natirang malamig na kanin o bahaw ay ilalagay sa isang mangkok at bubuhusan ng maligamgam na tubig upang maging parang sopas ang tekstura nito. Ang huling mahiwagang sahog ay ang pagwiwisik ng kaunting asin o kaya ay pagdurog ng magagaspang na asin gamit ang mga daliri upang magbigay ng sapat na alat sa bawat subo.
Tila ito'y pagkain ng kahirapan, ngunit para sa mga batang 90s sa lalawigan, ito ay isang masarap at nakatutunaw pusong merienda pagkatapos ng maghapong pagtakbo sa palayan o pag-akyat sa mga puno ng mangga. Para sa mga batang lumaki sa probinsya noong dekada 90, walang mas sasarap at mas lilinamnam pa sa meriendang handog ng kalikasan at ng buhay bukid. Ang sariwang gatas ng kalabaw na hinalo sa mainit na kanin tuwing umaga o hapon, maririnig ang pagdating ng kapitbahay o kamag-anak na may dalang bote ng bagong piring gatas ng kalabaw na pinakulaan kasamang ilang piraso ng dahon ng pandan upang maging mabango. Isang mangkok ng bagong luto at umuusok pang kanin ng lalagyan ng kaunting asin bago bubuhusan ng malapot at maputing gatas ng kalabaw. Ang bawat subo ng meriendang ito ay may kakaibang linamnam at tamis na hindi kayang tapatan ng anumang gatas na mabibili sa lata o grocery ngayon. Habang kinakain ito sa may batalan o sa ilalim ng puno ng kawayan, mararamdaman mo ang purong sariwa ng hangin sa bukid at ang kapayakan ng buhay. Ang pagkain ito ay hindi lamang basta pampabusog, ito ay simbolo ng kasaganaan ng simpleng pamumuhay noon kung saan ang mga pinakamalaking biyaya nagmumula mismo sa sariling lupa at alagang hayop. Ang tunog ng pukpok sa bakal o ang kalatog ng takip ng kaldero habang sumisigaw si kuya ng binatog ang isa sa pinakahihintay na hudyat ng merienda sa ating barangay. Sa halagang 5 piso, makakabili ka na ng isang maliit na baso ng nilagang puting mais na sumabog ang mga butil sa lambot. Lalagyan ito ni kuya ng sariwang kayod na niyog sa ibabaw at tatanungin ka kung asukal ba o asin ang gusto mong ipampalasa. Para sa marami, ang bersyong may asin ang pinakamalinamnam dahil binabalansa nito ang tamis ng mais at ang gatas ng niyog. Ang bawat subo ng binatog ay may dalang alaala ng mga hapong walang iniisip na problema kundi kung paano itatago ang natitirang barya para sa susunod na araw. Sinong makakalimot sa amoy ng bagong hinalong kanin, toyo at mantika na madalas nating merienda o agahan noong dekada 90? Sa mga hapong mabilis tayong nagugutom mula sa pakikipagpatintero o tagu-taguan, sapat na ang tumakbo sa kusina at magsandok ng isang mangkok ng mainit na kanin. Ang susunod na hakbang ay parang isang mahiwagang sining. Bubuhusan ito ng kaunting toyo para sa kulay at alat at lalagyan ng isang kutsarang sebo o mantika ng baboy na natira mula sa pinagprituhan ni nanay upang maging makintab at malinamnam. Gagamitin ng kutsaro ang sariling kamay upang lamasin at haluin ito hanggang sa maging kulay kape ang bawat butil ng kanin. Ang bawat subo ay may dalang kakaibang bango at linamnam na dumidiretso sa puso. Isang lasa na kahit simpleng-simple ay tila ba isang piging para sa isang pagod na bata. Ang meriendang ito nagpapaalala sa atin ang kaligayahan noon ay hindi nangailangan ng mamahaling ulam. Sapat na ang pagiging malikhain ni nanay sa bawat kusina, gamit ang mga pangkaraniwang sangkap upang mapuno ang ating tiyan na busog at ang ating mga puso ng pagmamahal. Isa sa mga pinakamabango at pinakamalinamnam na amoy nagigising sa iyong natutulog na diwa noong dekada 90 ay ang sariwang gata ng niyog. Sa mga hapong tamad tayong kumilos pagkatapos ng siesta, ang pagod ni nanay sa pagkayod at pagpiga ng niyog ay nagbubunga ng isang pambihirang merienda, ang gata at kanin. Ang bagong piga at malapot na unang gata na kung minsan ay may kasama pang dahon ng pandan upang lalong sumabog ang bango nito sa buong kabahayan, ang ating nagiging pangunahing ulam. Ibubuhos ito sa ibabaw ng mainit at bagong luto ring kanin. Ang bawat subo ng meriendang ito ay may perpektong balanse ng tamis, alat at ang kakaibang linamnam ng niyog na dumidiretso sa puso. Ang pagkain ito ay paalala ng mga hapong payapa sa ilalim ng mga puno kung saan ang bawat biyaya ay pinaghihirapan ng kamay ng ating mga magulang upang magbigay ng masarap na alaala na hindi matutumbasan ng anumang modernong tsokolate o cake ngayon. Masarap balikan ang nakaraan, pero mas masakit mapagtanto na hindi na natin ito muling mababalikan. Ang mga simpleng merienda tulad ng kape at kanin ay hindi lang basta pagkain. Itong huling sulyap sa panahong kumpleto pa tayo. Walang sakit si lolo at lola at walang inaalalang bukas si nanay at tatay. Salamat sa pagsama sa paglalakbay nito patungo sa ating kabataan. Kung may paborito kang merienda noong 90s na nakalimutan kong banggitin, maaari kang mag-comment sa ibaba para sabay-sabay nating balikan ang ating nakaraan. Hanggang sa muli, mga batang 90s.